Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong pagbubulay-bulay paksa ngayon ay pinamagatan kong isang bagay ang kinakailangan. Akin pong babasahin sa inyo ang aklat ni Lucas, kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapos sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Lucas, kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Pagkatapos kong magpaalam sa isang iglesia lokal na aking pinagpapastoran, sinubukan kong magsimula ng panibagong gawain sa iba namang lugar na ang layo ay halos 50 kilometriya. Nagkaroon muna kami ng training o pagsasanay sa gawain church planting. Ngunit ang mga dumalo ay hindi rin nakatapos sa kurso sa isa lamang dahilan, ang kanilang kaabalaan sa kanilang mga trabaho. Ganoon pa man, nagsimula kaming tatlo, si Brother Pem Nelmida, isang miyembro sa dating iglesyang iniwan ko, si Mrs. Carol Jennings, asawa ng dating misyonero sa Butuan, Mindanao, sa pagbibisita sa mga Pilipino na nasa lugar ng Palm Harbor, dito pa rin sa Florida, at mayroon kaming regular Bible study sa isang living facility na pag-aari ng isang doktorang nagngangalang Doktora Fe na may 14 na Pilipinong namamasukan sa kanya. Sa katagalan ng aming mga pagbibisita at pagganap ng Bible study sa kanila, isa lang ang pinakamalaking problema ng mga Pilipino, kaya hindi nila magawang magpapatuloy sa gawain sa dahilang pagod na daw sila pagdating sa kanilang mapamahay at gusto na nilang makapagpahinga. Sa katotohanan, ito din ang malaking dahilan ng aking pagpapaalam sa iglesyang dati kong pinangangasiwaan, na hindi namin magawang umusad man lamang dahil sa kaabalaan din ng mga kapatid sa kanilang mga trabaho upang kumita ng maraming dolar. Sa ating mga talatang pinagbubulay-bulayan, ito ang dahilan din ni Marta. Ang kahabalaan niyang masyado sa paggawa sa kusina, mga bagay na makalaman at nang mapagod na siya, nakuha pa niyang utusan ng Panginoon na sabihan si Maria upang tumulong sa kanya. Ngunit sumagot ang Panginoon sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapos ang bagay ang kinakailangan, sapagat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid kay Kristo, hindi masama ang maglilingkod sa Panginoon o maghanap buhay kaya para sa ating pamilya o sa sariling pangangailangan. Ngunit kung ito naman ang nagiging hadlang at kabigatan na hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ito'y malaking kalagian sa ating relasyon sa Diyos at pagdating sa walang hanggang buhay. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos hindi para mabuhay lamang sa sarili, kundi unang-una para sa kalulatian ng Diyos. Pakinggan ninyo ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kalulatian, yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Sa kabanatang 43 at talatang 7. At kung hindi magaganap sa buhay natin ang layunin ng Diyos sa pagkalika sa atin, ano ang mukhang iharap natin sa Panginoon pagdating sa Kanya? At sa kabanatang 40 sa aklat pa rin ni Isaias, talatang 5 hanggang 8, ganito ang sinasabi.
At ang kalwalatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasamang lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing, at sinabi ng isa, anong aking dadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandaan niyon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutiyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kaya't ang sabi ng Panginoon kay Marta, isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Sa wakasan mga kapatid at mga kababaeng Pilipino, ano man ang pinagsisikapan, pinagmamalasakitan nating maipundar na mga bagay dito sa sanlibutan, ay wala tayong madadalang anuman sa kabilang buhay. At kung ito ang nagsilbing hadlang na hindi natin nagawang mamuhay para sa Panginoon dito sa sanlibutan, isang malaking kalagyan sa atin sa walang hanggang buhay. O baka hindi naman talagang anak ng Diyos ang mga ganitong tao na nagsasabi lamang na sila ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon na nakasulat sa aklat ng Marcos, Kabanatang 8, talatang 36 at 37 ay ganito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Mag-isip-isip na tayo ngayon bago pa maging huli ang lahat. Tulungan nawa kayo ng Diyos at tayo manalangin. Makapahiran naming Amang nasa langit, tulungan mo nawa kami ng Espiritu Santo na makita namin ang higit na mahalagang bagay na mananatil sa amin ngayon at hanggang sa walang hanggan buhay. At higit sa lahat, para sa inyong kalulatian, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.